Napatay na umano ng Israel sa kanila pong airstrike ang Iran Security Chief na si Ali Larihani. At ayon po sa ulat ni Israeli Defense Minister ng Israel, ng kanila pong Defense Minister na si Israel Katz, sa ngayon daw po'y wala pang kumpirmasyon dyan ang Iran. Kung makumpirma si Larihani ang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng Iran na namatay mula po nang atakihin sila ng Israel at Amerika noong pong buwan ng Pebrero. Sa ngayon po'y patuloy pa ang opensiba ng Amerika at ng Israel sa Iran. Pero gumaganti ho naman daw ng misa lang Tehran. Katunayan, ilang pagsabog po na itala sa US Embassy sa Baghdad doon sa Iraq matapos nga po ang hinihinalang pag-atake ulit ng Iran. Samantala sa ibang balita, aarangkada na po simula bukas March 19 ang dagdag singil sa pamasahe. Bunsod po yan ng pagsipa ng produktong petrolyo. Piso hanggang 2 piso ang taas pasahe sa tradisyonal at mga modern na jeepney. Kaya magiging 14 at 17 pesos na ang minimum na pasahe. 2 piso rin ang dagdag sa minimum na pamasahe sa mga city bus. Tataas naman ang flag down rate ng airport taxi mula sa kasalukuyang 75 pesos, magiging 115 pesos na ito. Habang ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS ay nasa 13 hanggang 44%. Ang dagdag sa base fare, depende po yan sa klase ng inyong sasakyan. Nagkaroon po naman kaagad ng aberya sa unang araw po ng pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila doon po sa Quezon City. Ilan sa mga pumilang driver po ang wala sa listahan ng mabibigyan po ng 5,000 pisong cash. Ayan na. Paliwanag po ng LGU, nasa 33,000 na mga tricycle drivers ang kanila pong isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang daw ang nasama sa clean list. Kulang ho o mali kasi ang personal na mga impormasyon ng mga driver at may nabisto rin daw pong doble ang pangalan. At ayon po naman sa DSWD, tuloy-tuloy pa rin ho naman ang pagproseso nila sa naturang mga listahan. At ang ipinapangako po ng DSWD, makukumpleto lang daw ho ang ilang pang pamimigay nito kung kumpleto na ang detalye ng mga kailangang impormasyon sa mga listahan. Samantala, tila hindi naman diretsahang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon sa kanya pong impeachment complaint. Matapos ngang tumugon sa reklamo, wala na daw balak na mag-reply pa ang Vice Presidente o mag-reply sa bise ang mga complainant. Matatanda ang hiniling po ng kampo ni VP Sara na ibasura po ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang giit na mga nagreklamo, kompleto sila sa mga ebidensya. Sa katunayan, may mga dokumento sila tulad po ng Notice of Disallowance ng COA at listahan ng mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds. Hindi rin daw tugma ang nangyayari kay VP Sara sa sinasabi niyang wala siyang due process, gayong 16 ang abogado ng Vice-Presidente. Ang buwelta tuloy ng mga mambabatas na nag-endorso sa impeachment, tila nagtatago ang bise sa teknikalidad ng mga kaso. Kumarap po naman ulit sa NBI ang mga dati umanong bagman ni Zaldico. Ito'y kaugnay pa rin po sa investigasyon sa kanila pong mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y nakatanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Ayon sa kanila pong abogadong si Attorney Levito Baligod, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado nga sila ni Ko. Tutulho naman si Baligod sa nauna pong mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat ay palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi po ni Baligod na po politika ho umano ang investigasyon ng NBI. Wala pang tugon ang ahensya sa mga pahayag na ito ni Attorney Baligod. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.